Ako yung kasunod ng speaker. Halimbawa lang, kung ako ang speaker niya, sir, maniniwala ka ba? Nasa ganyang mukha, yung mukha na to, ay dapat at kapanipaniwala. Yung mukha na to. Sir, maniwala ka ba, sir? Salamat, sir. Ma'am, ikaw maniwala ka ba? Hindi. Bakit, ma'am? Kadalasan, yan ang sabi sa akin. Hindi. Kung tinanong bakit, ang sabi sa akin, kasi pangit mo eh. Ma'am, pero may sumagot. Meron kong kamti. Sabi niya, bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Oo. Nung tinanong ko, ma'am, saan na yan? Ang sagot sa akin, sir, sa performance yan. Ma'am, wala sa mukha. Ako ang speaker ngayon. Nandiyan ka ngayon. Sana lahat masaya. Nung sabi mo, may narinig ako dyan, saan yung blessing to? Okay! May inantok pa, wala na? Wala na! Pagdating sa part ko, lahat ng tulog, gising. Lahat ng gutom, busog. Kaya pag uwi ng bahay, tinatanong ni Mrs., mahal, kamusta ka na? Kanina pag-alis mo, parang sobra kang, pagod, no? Nakasimangot, no? Problemado. Pero ngayon pag uwi mo, parang sobrang masaya ka. Kasi nakangiti. Tinatanong, hindi mo na sumasagot. Hindi, kayo nang hindi. Yung pala. Nalipasan na ng gutom. Naloko na. Nalipasan ng gutom. Pero parang busog naman. Pag uwi, busog na busog. Busog ng ano? Hangin. Okay! Kasi, tawa ng tawa. Huwag kayo mag-alala. Pagdating sa part ko, walang tulog. Ha? Walang tulog. Nature spring muna. Wala kayo pati tubig? Hindi kayo pinakain? Para kang yung nagpapasting. Di ba, sir? Mar, pagpapakain ka na. Mayroon, ililibre ka. Okay. Sigpitayos na si Sir. Sir, ikaw, ilang taon na, Sir? Ha? Parang iyon mo po sabihin. 57. At least makita niyo si Sir. Paraman pa rin, Sir, no? Example ka, Sir. Example, kayo pa, Sir. Magkita. Si Sir, 57. Pero paraman pa rin. Dapat gayahin niyo si Sir. Sir, ako, tanongin ako. Ilang taon na nakapli, ha? Sir, 75 years old. Sir, 75 years old. Sir, 57. Okay. Okay na dyan? Okay na dyan? Okay. Ako, speaker. Magdadala lang. Sino mga ex-abroad tayo sa mga may? Thank you. Kunti lang. First timers. Taas yung mga may. Thank you rin po. Welcome po sa inyo lahat dito sa Pidos. Yung hindi tumaas ng mga kamay, ano kayo? May narinig ako doon dati. Illegal recruiter. Ngayon, normal lang. Sumunod ka lang. Pag nagtanong ko, sagot naman sagot, mga. Sagot naman sagot. Okay, sir, bakit ang tanong? Gusto ko lang malaman. Kaya ako nandito. Sino umabot ng 20 years sa labas sa bansa, sa mga isa-abroad? 20 years. Tapos yung mga may wala. 15 years. Yan, si sir, 15 years. Sir, pamilyar na ba ako sa'yo? Pamilyar na, hindi pa? Medyo. Ikaw, sir, pamilyar na sa akin? Okay. Hindi pa ako pamilyar sa'yo? Ngayon lang. Okay. Kasi hindi ka rin pamilyar sa akin. Ngayon, sir, ex-abroad ka, di ba? Ikaw, ex-abroad ka, sir? Saan ka dati nag-Pidos? Saan po kayo dati nag-Pidos? Sa building? Saan? Pero kayo. Kasi, lagi mo na, huwag mo naman ang i-sahip niyo yung Peter Drake. Pedro, hindi pero, yan. Okay! Sir, nung mag-Pidos ka dati doon, nakita mo ako doon? Nakita mo ko doon? Hindi. Sir, hindi mo ako
nakita kong magpidos ka dati sa pinagpidosan mo, hindi mo nakita. Okay, hindi mo ako nakita doon kasi wala ko doon. Ngayon, nakita mo ako ngayon kasi nandito ako ngayon. Tama? Marami kang hindi naririnig dati doon sa mga ex-abroad. Hindi niyo naririnig sa pinagpidosan niyo, ngayon marinig niyo sa akin. Bakit? Nandito na kayo. Tama? Okay, ngayon. May inantok pa ba? Wala. Wala. Concentrate lang ha. Sa likod kasi. Kahit ganito lang ako. No? Natakpan ko kasi masakit ko ng yan. Ang oras, sa buong kapuruan, 1:43 ng hapon. Okay? Ayan. So, hindi pa nakain. Hayaan mo ma'am. Papakainin kita kung gusto. Minsan na naman ako ng delivery. Okay, pero sa totoo lang, ma'am, libre talaga. Ang pag-usapan natin ngayon kung paano ka maging libre habang buhay ka. Libre sa lahat ng servisyo. Libre at lifetime. Ayos ba? Ex-abroad, sumagot na kayo. Isigaw yung ng pinakamalakas na sigaw pagsagot sa akin, ha? Sumagot lang kayo. Ex-abroad. Marinig nyo sa mga first-timers. Ex-abroad. Masarap ba buhay OFW o hindi? First-timers. Narinig nyo? Ang sabi ng mga ex-abroad, hindi. Sabi ng mga first-timers dyan, matatingin na sa akin, ha? Bakit? Hindi! Ma'am, naranasan mo na ang pagiging buhay OFW, di ba? Hindi mo pa naranasan yung sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Hindi mo pa naranasan. Hindi mo pa naranasan. Ang tanong, ma'am, gusto mo maranasan? Ha? Ha? Sabi ni ma'am, bahala ka! Grabe pa ka mo! Bahala ka! Okay! Okay! Hindi pa naranasan. Pero bakit ako nagtatanong? Wala. May sinabi pa kung sa mama wala. Wala naman, di ba? Sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Bakit? Unang alis pa lang noon na mga ex-abroad sa kanilang pamilya, iniwan nila kanilang mga pamilya. Napalayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Ano ang maramdaman niya una? Unang-una. Malungkot. Sobrang hirap. Tama? Yes. At pag nagtrabaho na siya doon, gusto niya man makita ang kanyang pamilya, kanyang asawa, no? Magulang, kapatid, gusto humingi ng tulong kasi pagod na pagod. Gusto magpaluto ng pagkain, walang mag-aasikaso. Pagod. Sobrang sakit. No? Yung malayo ka sa pamilya, tapos wala ka naman kakausap. Nung gusto mo silang kausapin, tinawagan mo, through video call. Nung tinawagan mo, nagkita kayo. Tapos, kumusta ka na, di ba? Medyo okay ang pakiramdam, pero kaya lang, nung magkaroon ng brown out, nung mawala ang signal, nawala siya, nawala ka rin. Tama? Yan ang hirap, di ba? Masakit. Pero, nung sumasahod ka na, wow, nakapagpadala ka na sa pamilya, ano maramdaman mo? Sobrang sarap. Tama? Kasi nakatulong ka na. Umiiyak ka man, tumutulong ang luha mo, pero sobrang saya ang naramdaman niya. Tama? Yan ang ibig kong sabihin. Wala akong sinabi masama. Kasi iba, mapag-isip ng masama. Tama? Ngayon ako nandito. Ang usapan natin ngayon batas. Kung paano. Paano mo maiwasan yung sinasabing problema. Kaya lang problema, walang pinipili. No? Walang pinipili. Mga first timers, ex-abroad, anumang profession, position. Pag tinamaan ka ng problema, talagang problema talaga yan. Tama? Sa mga ex-abroad,
Maraming nakakaranas doon, pero mayroong mga hindi nakaranas. Pero mayroon silang obserbahan doon na maraming may problema mga OFWs. Gusto man nilang tulungan, hindi nila alam kung ano ang dapat gawin, paano tulungan ang mga may problema doon. Yung pakalat, walang makain, walang matulugan, gutom. Hindi mo lang makakatulong. Pero sana sa mga abroad ngayon, magawa ninyo ang pagtulong sa may mga problema. Ha? Huli, ganun sila to, ha? Yung salita na yun, Latin. May isa pang Latin, tabangi bay. Latin din yun. Yan, ma'am. Hindi mo maintindihan, ma'am. Hayaan mo, ma'am. Tuturuan kita. Ako ang magiging tutor mo. Ngayon, dapat maging handakay. Walang pinipili anong bansa na pag problema ang pinag-usapan, wala akong pinipili. Eh, paano kung ikaw ang napili ng problema? Handa ka na ba? Handa ka pa ba? Kaya dito, buksan niyo lang yung isipan niyo. Marami kayong matutunan sa akin.